Okay mga kapatid, part 2 no, dito sa video ni John Reps na tinalakay natin kanina sa first video natin mga tol. Ngayon eto naman, pag-usapan natin mga kapatid kung bakit kailangan natin mag-acquire ng mga sandata dahil nga hindi tayo nagde-develop ng sarili natin, di ba? So kailangan natin talaga mag-import, bumili sa ibang bansa. Bakit? Kasi mga kapatid, meron tayong problema. At hindi ang mga kababayan natin ang paggagamitan ng mga sandatang yan. Hindi sila yung hindi sila yung target mga tol. Ang target natin mga kapatid is protektahan yung ating soberanya. Na ngayon mga kapatid ay unti-unting sinasakop ng dayuhan. Eto mga katol, pag-usapan natin. Bago natin to simulan, syempre huwag niyong kalimutan mag-subscribe dito kay John Reps. Nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng uri ng reaction video na may kinalaman mga kapatid sa ating soberanya, sa mga dispute na pinag-uusapan natin ngayon, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click niyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. So nitong nakaraan nga mga tol ay nagsagawa ng flag ceremony mga tol. Flag ceremony ang China dito sa may bahagi ng Baho de Masinloc mga tol. At ngayon mga kapatid, ipinapakita na nila sa buong mundo yung nasa loob, yung yaman na itinatago nitong Baho de Masinloc kung bakit hindi nila mabitaw-bitawan. Tatandaan niyo before dati, bago pa man yan sakupin ng China, yan ay traditional fishing ground ng Pilipinas. Malaya tayong nakakapangisda dyan. Siyempre, ng China, ng Vietnam. Malaya tayong nakakapangisda dyan. Napapakinabangan natin yung yamang bigay ng kalikasan ni Mother Earth, kung tawagin nga mga tol. Pero mula nung sakupin yan ng China noong 2012 mga tol, hindi na tayo makapasok dyan. Yung mga mangingisda natin dyan na umaasa lamang mga kapatid sa mahuhuling isda. Hindi na ganun karami o nauhuli nila. Kasi doon na lang sila sa labas ng Baho de Masinloc Doon na lang sila sa paligid ng Baho de Masinloc nang uhuli. Ang masama nun, pinapalayas pa sila mga tol. Diba? Ngayon, eto, panoorin natin kung ano itong laman ng Baho de Masinloc. Kung bakit ayaw itong bitawan ng China. Ay para sa China. At sa ibang balita naman mga kabayan, matapos magsagawa ng flag raising ceremony ang China Coast Guard sa Baho de Masinloc, sinabi naman ng Chinese People's Liberation Army Navy Southern Theater Command sa isang opisyal na pahayag kahapon na ang hukbong pandagat at panghimpapawid ng China ay nagtalaga ng mga warship at air assets upang palakasin ang mga pagbabantay sa Baho de Masinloc. Higit na palakasin ang control at pamamahala sa mga kaugnay na lugar at epektibong kontrahin ang mga labag sa batas na pagkilos at provokasyon. Ang sabi ng ating AFP o sabi ng West Philippine Sea, ang tawag dito, Council for West Philippine Sea, hindi tayo magpapadala dito ng mga warship kasi hindi natin kontrolado ang maaring pwedeng kahinatnan kapag ka nagkaharap ang warship at sa warship. No, nauunawaan ko yung ibang mga kababayan natin na tila ba nadismaya sila. Bakit? Bakit di tayo magpapadala ng warship dyan? Pakuran natin yan, ba? Napakaduwag naman natin, di ba? Hindi naman sa duwag, mga tol. Pero may pagkakataon kasi na kailangan mo muna talagang mag-step backward, di ba? Hindi pwedeng sugod ng sugod. Lalong-lalo na kung hindi mo naman kayang tapatan. Diba? Yung kayang ibigay ng yung kalaban. Halimbawa na lang mga tol. Hinamon ka for example ng sapakan ni Manny Pacquiao. Iisipin mo bang matapang ka kasi? At kaya ka makikipagsapakan sa kanya mga tol? Alam mo naman kung gaano kagaling makipagsuntukan yun, di ba? Di para ka nag-suicide nun, di ba? So ganun din tayo mga tol. Isipin muna natin ano ba yung capability na meron tayo laban sa capability ng kalaban. Meron bang 50-50 chance? Baka nga wala pang 50-50 chance di ba? Baka nga 10% lang, ang 20% lang Bakit? Kasi kita nyo naman kanina tinalakay natin. Bibili lang tayo ng mga missile dito sa Israel, question pa. Di ba? Saan ngayon tayo bibili? Lahat naman ng pagbibilhan natin, ginagamit nila yan sa mga kalaban nila. Talaga namang merong mga dyan, merong casualties dyan. So saan tayo bibili? Hindi naman tayo makapag-develop ng sarili natin kasi nga, mga kapatid, kulang na kulang din tayo sa resources. Diba? My goodness talaga naman. Oo, kawawang Philippines.
Layunin umano ng mga hakbang na mahigpit na pangalagaan ang soberanya at seguridad ng China habang pinapanatili ang kapayapaan at katatagan sa South China Sea. Nako. Ang Scarborough Shoal o Baho de Masinloc ay ang nag-iisang oceanic atoll sa West Philippine Sea na nagbibigay ng mga magkakaibang tirahan para sa iba't ibang uri ng marine life. Ayan o, tignan nyo kung gaano kayaman yung Baho de Masinloc o itong Scarborough Shoal. Diba? Malaya tayo dating nakakapangisda dyan. Nasa loob yan ng exclusive economic zone ng Pilipinas, do hindi natin inaangkin yan as private property o pag-aari natin. Diba? Pero meron tayong karapatan dyan. Kaya nga ang inilaban natin mga kapatid is yung about dun sa 9 to 10 dash line ng China mga tol. Yun yung sinasabi natin, walang bisa yun dahil nga mula nung ipinatutupad na nila yung 9 dash line nila na later on ginawa nilang 10 dash line, kasakop yan dun eh. Diba? Yung imaginary line nila mga tol, sinakop na nila yan. Kaya't makalipas ang mahabang panahon ay ipinasilip ng South China Sea Institute o Oceanology ng China ang itinatagong yaman ng Baho de Masinloc o tinatawag ng China bilang Huangyan daw. Para doon sa mga kababayan natin na nagsasabing, bigay na lang natin yan, dagat lang naman yan. Ako, mahiya-hiya kayo sa sarili ninyo. Ang ganda pala sa ilalim nito mga kabayan, makikita ang mga itlog at iba't ibang mga uri ng marine life. Ngunit masakit lang isipin na naisahan ng China ang mga namumuno noon sa bansa dahil hindi tumupad sa usapan ang China kung saan umalis ang mga militar ng Pilipinas pero hindi umalis ang mga militar ng China sa standoff. Ito yun mga kapatid sa mga hindi nakakaalam, nagkaroon dati ng standoff, tapatan yan. Dahil meron atang report mga kapatid, merong report dati, isang barko ng China may daladalang mga pating, may daladalang mga sea turtle. Ngayon ay gustong pigilan yan ng ating mga Coast Guard. So may dumating tayo mga warship dyan para arestuhin sana yung mga yon. Kasi mga tol, diba, mga endangered species yung mga yun eh. Diba? Sabay biglang dumating din mga tol yung mga warship ng China. So nagkatapatan ngayon tayo dyan. Dati bago mangyari yun, malayang nakakapangisda dyan. Pero since yan ay nasa loob ng exclusive economic zone natin, binabantayan natin yan. At meron ngang mga nakitang mga Chinese maritime militia vessels na may dala nga nung mga mga pinagbabawal hulihin. So nagkaroon ng standoff dyan, tapatan, warship sa warship. Nandiyan dyan tayo mga tol. Diba? Willing na tayo makipaggera dati sa kanila eh. So pumagit na dyan ng Amerika at napag-usapan na para hindi na mauwi dyan sa gulo is nagkasundo na lang na parehas aalis. Parehas aalis. So umalis tayo, umalis din ng China. Kaso mga tol, naisahan tayo. Hindi naman talaga sila umalis. Kumbaga lumayo-layo lang sila ng konti at nung nakaalis na tayo mga tol, bumalik sila, binakuran na nila yan. Mula nun mga tol, hindi na natin mapasok yan. My goodness talaga. At wala nang naging aksyon upang mabawi ang bahura na pangunahing pangisdaan ng mga Pilipino. Ang naging aksyon natin dyan mula nung standoff na yon, kasi ayaw na nga nating daanin sa gulo eh. Ayaw nating daanin sa gere. Ang ginawa ng Pangulo dati mga tol, alam ko ano yan eh, panahon ni Pino yun. Diba? Nagsampa na lang tayo ng kaso doon sa Permanent Court of Arbitration. Doon nga sa The Hague. Noong 2013 o 2014. Tapos lumabas yung hatol noong 2016. So pinapaboran ang Pilipinas. Panalo tayo mga tol. Kaso, yung ina-arbitrate natin yan, hindi sumipot ang China. Hindi sila nagpadala ng kahit anong abogado, representative, kahit ano. Kumbaga talagang hindi sila nagpunta dahil nga sinasabi nila, in-exclude daw nila yung sarili nila noong 2006 na magpahanggang ngayon, panibago na namang nire-raise nilang issue na hindi daw sila nagbigay ng consent sa Pilipinas para i-arbitrate yan. Pero ang ipinag-aano nga natin ng Pilipinas, bakit kami hihingi pa ng consent sa inyo? Pareho tayong member ng UNCLOS. Diba? So kasama yun eh. Kung meron tayong dispute o pinagtatalo ng lugar, i-arbitrate natin. At yung arbitration court ang hahatol kung sinong tama at sinong mali.
Nagkataon mga tol, mali sila. Mali naman kasi talaga sila, di ba? Dahil nga sa UNCLOS, meron tayong kanya-kanyang exclusive economic zone. At hindi mo pwedeng sakupin bilang iyong teritoryo yung exclusive economic zone ng iba. Kasi nga wala namang basehan yung 9 dash line na sinasabi nila, di ba? Kaya talo sila mga tol. At magpahanggang ngayon, hindi nila matanggap. 9 years ago na mga kapatid. Ang masama, since wala naman din police, wala namang law enforcement, etong international law para magpatupad ng batas, sinisikap natin sa sarili natin na tayo ang magpatupad nun. Ang problema, mas malakas sila sa atin, mas malawak impluensya nila sa atin. So kaya nila ngayon baliwalain yun. Kaya nga ang kailangan natin talaga magpalakas Diba? Hindi pwedeng madaan lang yan sa dialogue kasi nga mga tol, hindi yun ang lengguwahe ng China. Sa mga ordinary na humanitarian mission lang na ginagawa natin, kita nyo kung paano sila manakit, kung gaano sila ka-agresibo. Tapos anong iniisip natin mga tol? Diba? Na madadaan natin yan sa pakiusapan? Apaka malaking kalokohan nun. Kahit nanalo sa 2016 Arbitral Award ang Pilipinas, ay hindi pa rin ito makakalapit sa bahura na pasok sa exclusive economic zone ng bansa. Kasi nga mga tol, walang international law enforcement na magpapatupad nung hatol na yun. Diba? Kung baga halimbawa kahit nanalo ka sa korte na talagang sayo yung lupang yun. For example meron kang kinukuhang lupa at legal naman talaga sayo yun. Isinampa mo sa korte, nanalo ka, naghatol lang korte, o tama ka, sa'yo nga talaga yung lupang yan, o bahala kang bumawi. Tanong, mababawi mo ba yun? Kung yun nandun sa naninirahan dun sa lupang kinukuha mo, mga gangster, yung naninirahan dun sa lupang yun, mga maton na mga siga, paano mo ngayon mababawi kung wala kang kasamang sheriff, wala kang kasamang police, wala kang kasamang law enforcement na tutulong sa'yo para bawiin yung lupa mo? Ganun na ganun yung sitwasyon dito mga tol Kahit nanalo tayo, ang tawag ng China dyan, nanalo kayo, is just a piece of waste paper. Bawiin ninyo kung kaya ninyo. Diba? Ang lakas nga nila Kaya umaasa ngayon tayo mga tol sa tulong ng United Nations, sa tulong ng ASEAN, sa tulong ng ating mga kaalyadong bansa. So ito yung mga video kung saan nagsasagawa sila ng kanilang sariling maritime activity dyan. Anyway mga kapatid, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi dyan? Sana meron kayong napulot na kahit papano information dito sa ipinaglalaban ng ating bansang Pilipinas. Hindi tayo naghahangad ng gulo. Pero dapat lagi nating tandaan na yung peace through strength, di ba? Kung gusto mo ng kapayapaan, bayaran mo sa pamamagitan ng lakas. Sa pamamagitan mga kapatid ng puwersa. Kasi kung hindi, ikaw ang pepuwersahin para makuha yung bagay na pag-aari mo. Hanggang sa muli mga tol, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.